Lamot 5 project. Ano nga ba yung ginagawa namin? Ito yung pinakalikod niya. Binabati ko kayo na napakaganda umaga. So pupunta tayo ngayon sa project natin sa Lamot para dun sa finalization, no, para sa roofing natin kasi may mga konting pagbabago. And so ito yung ginagawa namin revision para sa Lamot project natin, no. Medyo busy lang itong mga staff natin, editor natin. Then yung ating birthday celebrant, ang pagbabalik din pala ni Trisha. Tara, samahan niyo ako sa ating proyekto. Sa ngayon mga kamusta, nagpa-finalize na lang kami kasi may mga konting pagbabago kagaya ng dito sa harapan. Yung ceiling niya dati dito na puti, ginawa na lang na gray kasi yun ang gusto ng client natin. So binuo na natin, and then yung harap niya, yung kanyang canopy, yan po ay puti dati. Tapos ang gusto ng client natin ay gagawin natin siyang wood accent. So sa mga nagtatanong ano daw yung kulay ng gray na to, kaya yung pagka-gray niya, seal gray po ito. Ang brand po niyan, Boysen. So magkakaiba yung seal gray pagdating sa magkakaibang brand. So doon nyo ma-recognize pagka magkakaiba po yan. Ito naman yung main door. So dalawa kasi to. Ito yung pwede upahan na buong pamilya, barkada, pwede po yan. And then ito naman para sa mag-asawa, pwede rin to. May sariling sink to, meron siyang sariling gas stove. Mayroon siyang TNB. Ito naman yung para sa may main door ng para sa family. So pinakita ko nung dati yung mga finish ng doors natin. Gamit naming top cut dito, syempre yung clear. So ang ginawa lang namin dito, natural lang po na uri ng pagbabarnish. Yung wall natin ay install na rin yung mga pin lights, center lights with fan, no, dito sa may living area niya. Sa dining area naman niya, ito yung center light niya. So bali naka-surface silang lahat, no. Wall na natin, finish natin dito, metal ash po yan. So sa mga rooms, ayan, nagka-cutting na lang tayo, finalization, clearing. Then dito sa may TNB natin, ganun din. So pinifinish na lang namin para sa mga grout natin. Tara. So dumiretso muna tayo dito. Try muna tayo. Alin na. Lamot 5 project. Napapansin nyo dito, ayan, pinalabas natin yung mga bakal. Kagandahan dito yung mga bakal niya, 16mm po yan, yung mga nandito. So hindi na kami nag-plate dyan. Tapos pinalabas na rin natin yung bakal dun sa may biga. Ano nga ba yung ginagawa namin? Gumagawa kami ngayon ng roofing. Tanging paraan at solusyon sa matagal na problema ng ating kliyente. Hindi lamang po isa, dalawa, tatlo na contractor po ang gumawa dito. Yung tiles na ito dati, sabi nga nung ating kliyente, nung una hindi daw nalagyan ng waterproof, so kinalas lahat ng mga tiles. Ngayon, hindi kinalaunan, tumagal din ng mga ilang buwan, sabihin na natin. Tapos nagka-problema ulit, nag-retile sila ulit, tapos nilagyan ng mga to. Pero yun nga lang, sabi ni Sir, mas lalo daw na dumami yung tulo dun sa ilalim. So yung ilalim nito, 1 kwarto, na kung saan talagang sira yung ceiling nito. So nakakapanghinayang, sabi nga ni Sir, pero hanggang ngayon umaasa pa rin sila na sana masolusyonan. So ngayon tinawag tayo, and I suggest na, sabi ko, i-roof na lang ho natin. Then yun din yung isang option nila na kung saan yung sinuggest ko na yon ay dati na nilang plano. Kaya nga po ngayon ay nagtatrocess na ho tayo. So ano nga ba yung gamit namin mga bakal dito? Channel bar po na 2x5. So nagposte na rin ho tayo dito, channel bar na 2x5 din lang po siya. Ang ginagawa namin ngayon, kinukuha natin yung elevation, kasi yung elevation nito o kaya naman sukat nito mga kamusta
ay streamline lang ho siya, and then ito gagawa natin to ng program. Ngayon ang gagawin natin, tataas natin yan, tapos lalagyan natin ng open dito sa part na to. So kagaya nung nasa plano na ginawa natin na perspective niya. So dito, ito is slab din to, pero kung napapansin nyo, ayan, naglulumot na rin po ito, nag-i-stock yung tubig dito, nag-i-stock din yung tubig sa mga to. Based dun sa mga ginawa natin na plano niya, ay talagang i-open natin yan, lahat ng mga poste. Pinalabas natin yung bakal niya, and then dyan natin siya ipapatong. So etong roof na to, pinagawa rin nila sir, yun nga lang hindi siya naka-slope na maayos, wala sa standard na kung saan hindi ka agad-agad bumababa yung tubig, no? So yan pa yung isang problema nila, kaya ito tatanggalin din natin to. Okay, so ang ginagawa namin ngayon, ayan, pagkatapos natin makalagay ng mga poste, kasi kung mapapansin nyo dito, medyo nilubog natin, gawa nga nung pinalabas talaga natin yung mga bakal nya. And then using 2x5 na heavy duty, yun din lang po yung gagamitin nating poste. So pinagtaklob namin yan, then lalagyan ng semento ho yan. Tapos syempre sesementohin din po yung mga base neto. Kaya kung napapansin nyo, halos lahat. So hindi natin siya pwedeng ipapatong lang ng walang lakas. So itong mga to ay column po yan na direct dun sa may pinaka main natin. Ayan, column kasi yan. So ganun din dun sa part na yun, no? Ito medyo mahaba-haba, kaya nga po sabi ko mas maganda kung puro channel bar gagamitin natin, kasi may mga portion na kailangan talaga diretso. So kagaya na ito, pinalabas din natin, kaya matibay na matibay po yan. Tingnan natin to, tuwid na tuwid po ito. Yan. So using channel bar din para din sa may mga pinaka beams nya. So based dito sa may plano natin, ito yung pinakalikod nya. So yung distansya ng ating mga sepoy lanes mga kamastan ay 60 cm. Tapos itong mga 2x4, yung channel bar natin ilalagay natin dito ay nasa 1.8 meters. So ayan siya. Ayan. So yan yung side nya. So ito na pag nalagyan ng bubong, yan ay itsura. So bali dito maglalagay na lang ako ng pinaka wall nya, no? So gagamitin ko na dito ay cement board na ko siya, para dito sa may tapat ng hagdan natin. Okay? So ito, tatanggalin din natin to existing na roof nya. So ang ginamit nila dito tubular. So sa atin naman gagamitin natin dito ay mga channel bar na ho, para kahit na malakas yung bagyo ay siguradong makakasiguro tayo na hindi yan kakalas. Chine-check lang natin lagi kung tama ba yung tama ng mga columns, kasi syempre kapag hindi tama yung columns niyan, masyo-short tayo sa may part na kung saan baka malayo na yung linyada. Kaya nga po ginagamitan namin yan ng tanse. Kaya kung mapapansin nyo, ayan bali yun naman na overlap lang naman siya. So maliit lang naman. Ang kagandahan yan, wag lang yung bitin na kumbaga parang lumiko na ganyan. So pwede naman natin i-overlap kung sakali yung biga niya. So ang kagandahan dito, ayan, kinukuha talaga natin yung eskwala, para kapag naglatag na tayo ng ating bubong ay hindi na problema. So yan tuwid ho yan. Yan. So halos walang kasabitan yan, kundi diretso po siya hanggang dun sa dulo. So may lalagay pa tayo dun na isa. Yun yung comparison nung papalit natin na roof dito. Kasi yung dati, ayan, sabihin na natin ang difference niya dati ay halos nasa 10 cm lang. So sa ngayon, mula dun sa 0-0 natin, nasa 50 cm na po yung slope niya. Mula dito sa may biga na yan, tapos syempre bababa pa ho doon. Pero kung i-compare natin dito sa may building na to, yung existing na building natin dito ay halos 50 cm na po yung tinaas niya. So malaking bagay po yun na kapag yung tubig natin kahit mahaba po ito ay malakas na ho, o kaya dire-diretso na ho yung hagos ng tubig doon. So hindi na ho siya mag-i-stack kagaya na ito. Kasi ito yung isang problema din dito, na kahit na may roof po ito, problema pa din kasi nga nag-i-stack siya. Ayan na. At yun nga, yung tubig na yan ay nandito lang, kaya kinakalawang to. So ginagawa natin ngayon, magdudugtong tayo mga kamusta. So ngayon, eto, nilagyan ko siya ng allowance 1 inch to, para sigurado na pantay mga kamusta, no? So magdudugtong tayo na kung saan gagamitan natin siya ng gala pa dito. So using single bar. So yun ang gagawin natin. Kung makikita nyo doon, may dugtong din ho kami doon. Yun nga lang gagawin natin dito, alternate po. Ito i-adjust namin to mamaya.
So sa ngayon magdudugtong lang muna na tayo, grininderan natin to. Tapos lalagyan natin ng galapa. Pati rin naman yon, malalagyan ng galapa yon. Pagka nag full weld na ho tayong lahat. So lalagyan natin ng galapa. Yan, full weld natin yung ilalim, full weld natin yung ibabaw. So, para may laman mga kamusta, no? Kasi kung igagalapa mo siya na naka flat lang, ay minsan nagiging useless po yun. So ang ginagawa namin dyan, ayan. Lagyan muna natin ang pagpapatungan gaya ng ginawa natin sa kabila, para pag pinatong natin yung channel bar, ayos siya. Okay, so kung napapansin nyo to, yung paraan ng paglalagay o kaya pag-grind natin na kanina ay naka-angle siya. Ipapalaman natin na welding rod natin ay sigurado na pasok po yan. Okay, so in-alternate na natin, inayos na natin, no? Ayan, so magkasalubong dito naman sa kabila ay hindi, katalikod naman. So sa ngayon, ayan, tansiyan natin ulit. Nag 1 inch tayo ulit dyan, mula dun sa dulo na yan, tapos dulo doon. So kinukuha natin yun yung sukat para sakto. Ayan, saktong 1 inch yan. Kaya ang gagawin na natin, diretso full weld na ho siya. Okay, so ayos na. Full weld na itong mga tropa. Dahil birthday ni Nika at saka si Frank at saka si Dagul. Marami-rami may birthday ngayon. Birthday din nila ngayon. Tatlo sila magkakasabay, so happy birthday.